Chapter 15. It's not like that. Ayaw kong isama ka sa magulo kong buhay, Mia. Masaya at tahimik ang buhay mo bago ako dumating at gusto kong ibalik kung anong kinuha ko sa'yo. Pero hindi ko na maibabalik ang tahimik kong buhay. Gusto niyang isatinig pero iniwas niya na lang ang paningin niya. Masakit pala, ang akala niya ay magiging masaya siya kapag nangyari na ang araw na ito pero mas masakit pa sa break-up nila ni Jackson. Kung iyan ang gusto mo, nakabalik na ba si Ma'am Olivia? Hindi ka na ba niya pinipilit? Kunwaring masaya niyang tanong pero nawala ang kunwaring ngiti sa kanyang labi nang umiling si Aiden. Hindi. Ibig bang sabihin nakahanap na siya ng babaeng handa niyang ipaglaban talaga kaya gusto niya nang tapusin kung ano ang sa kanilang dalawa? Ako na ang bahala kay Mommy, I will set you free now, Mia. I hope you will find your happiness. It's my pleasure to be with you in the past months. Be happy, young lady. May ngiti niyang aniya saka na siya tumayo at lumabas na ng penthouse. Ilang minutong natulala si Mia hanggang sa unti-unit ng pamatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi siya pwedeng umiyak, hindi siya pwedeng makaramdam ng sakit pero bakit niya ito nararamdaman ngayon? Tama lang naman na itigil na nila dahil mas mapipigilan niya ang sarili niya. Naisabsob na lang niya ang mukha niya sa sofa at tahimik na umiyak. Masyadong naninikip ang dibdib niya at hindi niya alam kung bakit ganito na lang kasakit. Nahuhulog na ba siya dati nang hindi niya namamaliin? Bakit ang unfair? Bakit siya na lang palagi ang iniiwan? Ilang minuto siyang nakadapa sa sofa at bahagya pa rin siyang humihikbi, hindi niya akalaing aabot sa ganito ang pagpapanggap nila. Mia. Rinig niya sa boses ni Stella pero hindi niya iyon pinansin, gusto niyang mapag-isa, gusto niyang makapag-isip. Mia, anong ginagawa mo? Taka nitong tanong ng maabyutan ang kaibigan na nakadapa sa sofa. Napakunot na lang ng noo si Stella nang mapansin niyang tila humihikbi si Mia dahil sa pagtaas at baba ng balikat niya. Are you crying? Hey, what happened? Nag-aalala niya ng tanong, pinatayo niya si Mia pero nakayuko ang ulo niya. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? May nangyari ba? Please tell me, Mia. Hindi niya mapigil ang hindi mapasigaw dahil hindi umiimik si Mia. Tanging iling lang naman ang isinagot ni Mia pero patuloy pa rin ang paglandas ng mga luha niya. Mia, sagutin mo ako. Anong nangyari? Nag-aalala ako dahil hindi ka pumasok kaya pinuntahan kita rito, ano bang nangyayari sa'yo? May ginawa ba o sinabi sa'yo si Sir Aiden? Ha? Nakita ko siya kanina na pumasok ng penthouse elevator nang papunta ako rito. Please tell me, ha? Halos nagmamakaawa niya ng wika pero nanatiling tahimik si Mia, hindi niya alam kung paano niya sasabihin ang lahat sa kaibigan. Natatakot siya, nahihiya siya. Niyakap ni Stella si Mia at hinaplos ang likod nito na mas lalong nakapagpaiyak kay Mia. Ano na bang nangyayari sa'yo, Mia? Masyado ka nang malihim, halos wala na akong nalalaman sa'yo. Aniya, hinayaan niyang umiyak nang umiyak si Mia hanggang sa maging kalmado na ito. Ano nga bang ikinaiiyak niya? Hindi naman naging totoong sila at hindi naman siya minahal ni Aiden. Hindi totoo ang lahat. Nang kumalma na si Mia ay humiwalay na siya sa pagkakayakap ni Stella sa kanya pinunasan ang mga bakas ng luha sa pisngi niya. Okay ka na? Mind to share what happened? Mahinahon niya ng tanong. Bumantong hininga naman na muna si Mia. Siguro kailangan niyang mailabas kung ano ang nararamdaman niya para mabawasan man lang ang iniisip niya. Sinimulan niyang sabihin ang lahat, inamin niya kung anong nararamdaman niya para sa boss nila. Nahihiya siya kay Stella dahil kailan lang nang sabihin niya rito na hindi mangyayari na mamahalin niya ang isang Hernandez pero biglang nagbago ang lahat ng dahil lang sa isang gabi. You mean, you love him? Pagkukumpirma ni Stella na ikinatango na lang ni Mia. Tanggap na ni Mia kung pagtatawanan siya ng kaibigan niya pero tanging buntong hininga ang narinig niya kay Stella. Hindi ako nagkamali, hinahayaan lang kita nitong mga nakaraang araw nang nagiging obvious na ang mga kilos mo pero hindi ko naman akalain na totoo na pala ang nararamdaman mo sa kanya. Anong balak mo ngayon? Tapos na ang pagpapanggap niyong dalawa, she said. Mapait na ngumiti si Mia. Ano pa nga ba? Kailangan kong umalis dito. Hindi naman sakin ito eh. Kakausapin ko na lang si Aling Ana na babalik na ako sa apartment. Napasinghot pa siya dahil sa sipon kay iyak niya. Muling napabuntong hininga si Stella, sinabi niya dati na kapag nahulog si Mia kay Aiden ay pagtatawanan niya ito pero iba na pala talaga kapag totoo nang nangyari.
Sige, sabihan mo lang ako, tutulungan kitang hakutin ang mga gamit mo. Hindi ka naman aalis ng hotel para iwasan siya, di ba? Syempre hindi, nandito na ang kalahati ng buhay ko. Gagawin ko na lang ang kaya ko, kung kailangan ko siyang iwasan gagawin ko. Mahirap pero babalik din siguro sa dati ang lahat kapag nagtagal na, kapag naalis ko na kung ano ang nararamdaman ko. Kainis kasi itong puso na ito eh. Turo pa niya sa dibdib niya sa kanyang initian si Stella. Nakaramdam naman siya ng ginhawa nang masabi niya ang nararamdaman niya para kay Aiden kay Stella. Alam mo, mawawala rin yan. Kung gaano ka kabilas na hulog sa kanya, madali na lang yan alisin basta iwasan mo siya at kailangan mo ng masanay. Ngumiti si Mia saka siya tumango, layan naman dapat ang kailangan kong gawin. Pareho na silang ngumiti saka nag-ayos ng mga gamit para makalipat na rin kaagad si Mia. Hindi na dapat siya maabutin doon ni Aiden. Kailangan niya nang bumalik sa dati niyang buhay kung saan walang Aiden. Matapos sakutin ni Mia ang mga gamit niya ng pasekreto ay hindi siya pumasok ng hotel. Nakiusap siya kay Miss Cruz na maglilive siya for 3 days na pinagbigyan naman nito. Sigurado ka ba talaga rito? Aalis ka ng 3 araw? Tanong ni Stella habang tinutulungan si Mia na ayusin ang mga gamit niya. Nginitian ni Mia si Stella para naman mabawasan ang pag-aalala nito sa kanya. You don't have to worry Stella, I'll be okay. Maybe, I just need time to think. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Funny, right? Natatawa niyang wika pero nanatiling seryoso ang mukha ni Stella. Nakakatawa lang dahil kung sino pa yung minahal ko ng maraming taon, mabilis ko lang nakalimutan pero yung taong nakasama ko lang saglit, pagpapanggap pa, mas nasasaktan pa ako sa kanya kesa kay Jackson. Naiyuko niya ang ulo niya saka siya bumantong hininga. Tama na, okay na yun. Huwag mo na siyang isipin, mag-focus ka na lang kung paano mo siya kakalimutan. Alam kong mabilis na lang yun gaya ng ginawa mo kay Jackson. Tipid na ngumiti si Mia saka tumango. Inayos niya na lahat ng gamit niya. Pagdating ng cab ay sumakay na siya dun. Mag-iingat ka, wika ni Stella na ikinatango na lang ni Mia. Kumaway siya rito nang umalis na ang sinasakyan niya. Itinuon niya na lang ang paningin niya sa labas ng bintana, ilang taon siyang hindi nag-take ng leave sa hotel kaya susulitin niya na ngayon. Gusto niya lang makapag-isip, gusto niya kapag haharap na uli siya kay Aiden bilang boss ay maayos na siya, walang pagkailang, hindi nahihiya at hindi niya iniiwas ang paningin niya. Alam niya kung gaano kabilas niyang nakalimutan si Jackson mas mabilis kay Aiden dahil hindi naman naging totoo ang relasyon nila sa kapanandilaan at pagpapanggap lang naman iyon. Makalipas ng 2 oras na biyahe ay nakarating na rin siya sa isang beach resort sa Batangas. Nang yakapin siya ng maiinit na hangin mula sa dagat ay napangiti na lang siya. Ngayon na lang niya uli bibigyan ng oras ang sarili at gusto niyang i-enjoy ang mga oras na ito. Matapos niyang nagbayad ay nagtungo na siya sa ipinaserve pa niyang room niya. Wala naman siyang masyadong gamit dahil 3 araw lang naman siyang mananatili rito. Good morning ma'am, here's your key. Enjoy your stay, if you need help just call us and we'll be there. Nakangiting bati sa kanya ng nasa front desk. Thanks, iyon na lang ang nasabi niya. Inilibot niya ang paningin niya sa paligid niya at lobby pa lang ay talagang maganda na, marami ring mga gamit na pumapantay sa mga gamit sa hotel na pinagtatrabahuan niya. Mukhang sulit naman ang ibinayad niya. Hindi niya nainisip kung gaano kamahal ang bayad dahil minsan lang naman niyang i-treat ang sarili niya. Wala rin naman siyang masyadong pinaggagastusan. Nang malayos niya ang mga gamit niya sa kwarto niya ay lumabas na muna siya. Nagtungo siya ng dalampasigan para makalanghap ng hangin na nagmumula sa dagat kahit na mainit ito. Yamakap sa kanya ang mainit na panahon, marami-rami ring mga turista dito at napapangiti na lang siya kapag may mga nakikita siyang pamilya na masayang nagsasalo at ilang mga magkasintahan. Naupo siya sa beach chair at nilanghap ang hangin. Iniisip niyang dapat dati pa niya binigyan ng oras ang sarili niya, hindi yung puro siya trabaho wala naman siyang binubuhay kundi ang sarili niya lang. It's good to be here. Nakangiti niyang anya, itinaas pa niya ang 2 niyang kamay habang nakapikit ang kanyang mga mata. May hatid na ibang pakiramdam ang mainit na hangin ng dagat, ang ingay ng paligid lalo na ang ingay ng alon. Nakakapagbigay ito sa kanya ng saya at maginhawang pakiramdam. Sa kabilang banda naman, hilaw na natawa si Ace habang nag-uusap silang dalawa ng pinsan.
That's it. Matagal ko nang alam na hindi totoo ang relasyon niyo ni Mia. Umasa akong totoo ang lahat ng ipinapakita mo sa kanya pero iniwan mo siya ng ganun na lang. Bakas ang inis sa boses ni Ace. Nagpipigil, oo babaero siya dati pero alam niya kung paano pa rin respetuhin ang mga babaeng katulad ni Mia. Hindi naman pinaglalaroan ni Ace ang mga babaeng may respeto sa mga sarili nila. Kung may pinaglaruan man siyang mga babae, iyon ay ang mga nakikilala niya sa bar at kung saan saang lugar. Walang special na namagitan sa amin ni Mia. It's all a lie. A lie. Inis na kwenelyuhan ni Ace si Aiden. Manhid ka ba? Bulag ka ba para hindi mo makita? Ni hindi mo man lang maramdaman kung anong ipinapakita sa'yo ni Mia. Gaano ka na ba kamanhid Aiden? Ang mga babaeng katulad ni Mia ang hindi dapat pinaglalaruan. Hindi niya na maitago ang galit niya, kanina pa siya nagpipigil simula ng aminin ni Aiden ang lahat ng tungkol sa kanilang dalawa ni Mia. Matagal nang alam ni Ace na hindi totoo ang relasyon nila Aiden pero hinayaan niya iyon dahil iba ang pakiramdam niya sa mga nararamdaman ng dalawa. I never played her hard, nagpapanggap lang kami para hindi ako puwersahin ni Mommy sa gusto niya. Maayos ang pag-uusap naming dalawa at imposible ang iniisip mo. Mia will like me. That's impossible Ace. Impossible, may diin pa niyang wika sa huli, napapailing na lang sa kanya si Ace. If that's so, wala kang karapatan kay Mia. At wala ka nang pakialam kung anong gagawin niya at kung lalapitin ko man siya, seryoso niyang saad saka siya tumayo at umalis na ng office ni Aiden. Naikuyom na lang ni Aiden ang kamao niya at humugot siya ng malalim na buntong hininga. Tama lang ang ginawa niya saka una pa lang naman ay mali na talaga ang ginawa nilang pagpapanggap dahil alam niyang may lalagay lang sa kapahamakan si Mia. Hindi niya alam kung ano ang kayang gawin ng kanyang ina, masunod lang ang gusto nito. Pakiramdam niya, hindi siya ang nagmamay-ari ng katawan niya dahil mas gusto siyang kontrolin ng sarili niyang ina. Damn it! Inis niyang itinapon ang mga papeles na nakaharap sa kanya saka siya napahawak sa ulo niya. Naalala niya na naman ang reaksyon ng mukha ni Mia nang sabihin niyang itigil na nila ang ginagawa nila. Mariin niyang naipikit ang mga mata niya saka siya lumabas ng office niya. Palingalinga siya sa paligid, nagbabaka sakaling makita niya si Mia pero nabigo siya. Hello, ate, may nagpapabigay po nito. Saad ng isang bata kay Mia. Sino raw? Tanong niya, may itinuro naman ng bata sa ilang grupo ng mga kalalakihan. Ngumiti na lang siya sa bata sa kanya ibinalik ang bulaklak. Since ako naman na ang nagmamay-ari ng bulaklak na ito. I want to give it to a beautiful lady like you, nakangiti niyang wika sa bata, talaga po. Salamat po. Sige na bumalik ka na sa mga magulang mo. Huwag ka nang babalik sa kanila, pagtutukoy niya sa mga lalaking nagbigay ng bulaklak sa kanya. Tumango sa kanya ang bata habang patalon-talon pa. Rinig ni Mia ang hiyawan mula sa grupo ng mga kalalakihan pero hindi niya na iyon pinansin. Hindi siya nagpunta rito para sa mga ganitong bagay, nagpunta siya rito para mapag-isa at ma-enjoy ang lugar. Nahiga na siya sa beach chair, nasisilaw pa siya sa liwanag ng kalangitan dahil tirik na ang araw lumipas ang 2 araw, salubong ang kilay ni Aiden na naglalakad ngayon sa hotel. Simula nang mag-usap sila ni Mia ay hindi niya na ito nakikita pero samantalang dati ay halos araw-araw silang nagkikita. Hindi na siya nagdalawang isip na pumunta ng penthouse para tingnan ito kung nandun lang ba siya at hindi pumasok pagpasok niya ng penthouse ay dumiretso na siya sa ibinigay niyang kwarto ni Mia subalit sumalubong sa kanya ang tahimik na kapaligiran, tiningnan niya ang closet pero wala na itong laman. Napapakunot na lang siya ng noo. Has she left? Aniya pa, Mia. Mia, are you there? Sigaw niya, kumatok din siya sa creep pero walang sumasagot. Nang wala siyang makitang Mia sa penthouse ay muli siyang bumaba saka naghanap sa ibaba. Hinanap niya na rin ang mga madalas kasama ni Mia. Stella, tawag niya kay Stella na papasok pa lang sa isang kwarto para maglinis. Sir, may kailangan po kayo. Yukong tanong niya, where's Mia? I can't find her anywhere. Wala na rin ang mga gamit niya sa penthouse, do you know about this? Napabuntong hininga na lang si Stella, bakit ba kailangan pa ni Aiden na pahirapan ang kaibigan niya? Hindi ba at sinabi niya nang tapusin na nila ang lahat ng pagpapanggap nila pero bakit naghahanap pa rin ito na tila ba may agreement pa silang dalawa? Para saan pa po ba sir ang pananatili niya sa penthouse? Tapos naman na po ang lahat ng agreement niyo hindi ba?
Hayaan nyo na lang po muna si Mia. Aniya at Akma sana siyang tatalikod nang pigilan siya ni Aiden. Tell me where is she? Seryoso niyang wika pero hindi nagpapatinag si Stella, ayaw niyang magulo ang pag-iisa ni Mia kapag sinabi niya sa boss nila kung nasaan siya. Hindi ko po alam, pinuntahan ko siya kanina sa apartment niya pero wala po siya doon. Bigyan niyo na lang po muna siguro ng oras si Mia, sir, muli sanang tatalikod si Stella ng hamarang na sa harapan siya si Aiden at seryoso ang mga mata niyang nakatingin kay Stella. Tell me where is she? Alam kong alam mo kung nasaan si Mia. Please tell me, para saan pa ba? Sir kung hindi naman po tungkol sa trabaho huwag niyo na po muna siyang guluhin. Pakiusap, tell me where is she? May diin ang wika ni Aiden, napabuntong hininga na lang si Stella. Ayaw niyang sabihin pero ano pa nga bang magagawa niya kapag ginamit na ng boss nila ang pagiging bossy nito. Siya pa rin ang nagmamay-ari ng pinagtatrabahuan nila at kailangan nilang sumunod. Sa Batangas, sa beach resort doon. Sagot niya saka siya pumasok sa loob ng kwartong lilinisan niya. Kahit nakasarado na ang pintuan ay napatingin pa doon si Stella, nagtataka sa ikanikilos ng boss nila. Bakit pa ba niya gustong malaman kung nasan si Mia? Para saan pa? May hinihintay po ba kayo ma'am? You can try our couple set. Tanong ng babae kay Mia. Wala po akong hinihintay, I want to order chicken tzatziki balls, Asian pepper steak at salt at pepper pork chops na lang. Noted ma'am, we will serve your order in 10 minutes. Thank you, ma'am. Ngumiti na lang din si Mia. Tiningnan na muna niya ang paligid niya dahil simula nang magpunta siya rito ay naka-off din ang cellphone niya dahil gusto niya talagang bigyan ng oras ang sarili niya. Sa loob ng 2 araw ay nakaramdam siya ng saya at ginhawa. Dapat pala matagal niya nang ginawa ito. Masaya rin kayang mapag-isa, makakapag-isip ka ng maayos at mabibigyan mo ng oras ang sarili mo kesa sa may kasama ka. Enjoy your food ma'am, wika ng lalaking nag-serve ng pagkain niya. Thank you. Aniya, tiningnan niya ang mga pagkain na in-order niya. Medyo may kabigatan sa bulsa pero okay na rin dahil mukha namang masarap ang pagkain nila dito, itsura pa lang. Ito ang kauna-unahan niyang bumili ng pagkain na tila ginto ang presyo. Grabe ang sarap talaga ng mga pagkain nila. Aniya pa habang nakapikit, talagang dumidikit sa dila niya ang lasa ng kinakain niya. Hayden, come back here. Halos mabulunan pa siya dahil sa narinig niyang pangalan, bakit ba kasi magkatunog pa? Tiningnan niya ang mag-inang naghahabulan na ngayon. Napabuntong hininga na lang siya, 2 araw niya na kayang hindi iyon naalala tapos ngayon dahil lang sa katunog nitong pangalan para na namang nagwawala ang puso niya. Bakit ba siya kinakabahan? Wala namang mangyayari sa kanya rito. Pinagpatuloy na lang niya ang pagkain niya, para tuloy siyang nawalan ng gana pero inubos pa rin niya. Nang magdapit hapon ay sa dalampasigan na lang siya tumambay, hinihintay ang paglubog ng araw. You're alone. Nilingan niya ang lalaking nagsalita nun. Nakaupo na rin ito hindi kalayuan sa kanya. Inilibot pa niya ang paningin niya kung siya ba ang kinakausap nito. Wala naman ang ibang mas malapit sa kanya kaya malamang siya ang kinakausap. And I don't need someone beside me, frank kanyang aniya kaya bahagyang natawa sa kanya ang lalaki. I know, I just want to stay here. I'm alone too, don't worry I won't disturb you. Hinayaan na lang ni Mia sa kanya pinanood ang papalubog ng araw ngayon. Hindi niya naalintana ang lalaking malapit sa kanya, hindi niya naman pag-aari ang dagat para pagbawalan niya itong maupo kung saan niya gusto. Unti-unti nang lumalamig ang simoy ng hangin dahil sa kinakain na rin ng kadiliman ang kapaligiran nila. Sometimes, it's good to be alone. Nilingan ni Mia ang lalaking katabi niya, mapait ang ngiti nito at alam mong may pinagdadaanan din siya. Napaiwas na lang ng tingin si Mia nang nilingan siya ng lalaki. Ganyan ba talaga kayong mga babae? Masyadong manhid para hindi maramdaman ang mga nararamdaman namin para sa inyo. Siguro kung napaaga lang ako ng pag-amin sa kanya baka hindi magiging ganito ang buhay ko. Tipid na lang din nang umiti si Mia, mukhang pareho pa sila ng pinagdadaanan ng lalaking kasama niya ngayon. Hindi lahat ng babae manhid, minsan talaga nasa lalaki ang problema. Kung may gusto ka pala sa kanya bakit hindi mo inamin kaagad? Alam mo kung ano ang pinakamalaking pagsisisi ang gagawin mo kapag nagmahal ka. Yung hindi ka umamin.
At least kapag umamin ka at hindi kanya kayang mahalin, wala kang pagsisisihan sa susunod. Makakapag-move on ka kaagad dahil alam mong wala ng pag-asa pero yung saka ka lang aamin kung kailan huli na tapos malalaman mo palang may pag-asa ka sa kanya, mahirap mag-move on nun. Natatawa pa niyang aniya, tipid na lang din nang ngumiti ang lalaking katabi niya dahil may punto si Mia. Pekeng ngumiti si Mia, ang galing naman yata niyang mag-advise sa iba pero hindi niya man lang may apply sa sarili niya. Sige nga, gawin niya kaya ang mga sinabi niya kay Aiden. Magagawa ba niya? Napabuntong hininga na lang si Mia, bakit siya aamin kung kaya niya namang pigilan at patigilan na ang nararamdaman niya? You take a leave without telling it to me. Napakunot ng noo si Mia, pamilyar sa kanya ang boses kaya nilingan niya ito. Napalunok na lang siya nang makita niya si Aiden. Hindi niya alam kung nananaginip ba siya o hindi Tanging si Stella lang ang nakakaalam na nandito siya. Tiningnan ni Aiden ang lalaking katabi ni Mia na nakatingin din sa kanya. What are you doing here with this guy? Tanong ni Aiden habang diretso siyang nakatingin sa lalaki na wala namang pakialam sa kanya. Hindi ba dapat at ako ang magtanong niyan sa'yo? Anong ginagawa mo rito? Bakit ba hanggang dito ay sinusundan mo pa ako? Hindi ba at tapos na ang usapan natin? Ito ba ang gusto mong gawin? Ang makipagkita sa lalaking ito dito sa lugar na ito. You don't know what you're saying, Aiden. Please leave. Tumayo na si Mia at bahagyang itinutulak si Aiden para umalis na ito pero masyadong matigas ang katawan niya para maitulak siya ni Mia. Easy man, I have to go, pretty lady. Thanks for your time. Palem ng lalaki, nang mawala na ito sa paningin nila ay tiningnan ni Mia si Aiden nang nanlilisik ang mga mata. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Galit ng tanong ni Mia. Bakit ka umalis? Bakit ka nag-leave nang hindi ko nalalaman? Hilaw na tumawa si Mia. Para saan pa? Hindi ba at tapos naman na ang agreement nating dalawa? Ako na uli ang may hawak ng buhay ko kaya gagawin ko kung anong gusto ko. Bakit kailangan ko pang magpaalam sa'yo at sabihin kung anong mga gagawin ko? Ha, sir, I'm on my leave, pwede mo naman akong hintayin kung may ipapagawa ka sakin. Umalis ka sa penthouse nang hindi ko nalalaman. Gusto mo pala mag-leave, pwede mo yon sabihin sakin. Inis na sinabunutan ni Mia ang sarili niya sa kanya, inis na tiningnan ang boss niya. Para saan pa ba kasi? Hindi ko na kailangang sabihin sa'yo lahat saka pwede ba? Itigil mo na yung kunwaring pagpapanggap mo. Itigil mo na yung kunwaring concern mo sakin. Tapos na ang usapan natin at wala na tayo sa harap ng mga empleyado mo o ng mga magulang mo para magpanggap ka pa. Ayaw niya nang maniwala sa lahat ng ipinapakita sa kanya ni Aiden. Tama na ang nagpadala siya sa damdamin niya. Tinalikuran niya na si Aiden pero pinigilan siya nito. Tell me what is happening. Ano bang nangyayari, Mia? I'm confused. Nakikiusap niyang aniya. Wala nangyayari at wala kang dapat ikalito. Umalis ka na, Aiden, umuwi ka na. Muli niyang tinalikuran si Aiden at nang muli siyang hawakan ni Aiden ay inis niya inalis ang kamay ni Aiden sa kamay niya. Ano ba? Ano pa ba kasing kailangan mo? Umalis ka na lang at hayaan mo na ako. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sakin kung anong problema. Tandang padamdam. Are you avoiding me? Nag-aalala ako, Mia. Oh damn your concern, Aiden. Damn it. Halos maiyak niya ng aniya, nagpunta siya rito para maging okay na ang nararamdaman niya pero bakit nandito ang taong gusto niyang kalimutan at iwasan? Damn you. Dinuro-duro pa niya si Aiden, nasasaktan na naman siya. Bakit ba kasi kailangan pa niyang sabihin na nag-aalala siya rito? Mas lalo lang siyang umaasa at sa bawat pag-asa na nararamdaman niya ay mas lalo siyang nasasaktan dahil alam niyang siya lang itong umaasa. Mia, halos nagmamakaawa niya nang tawag sa pangalan ni Mia. Umalis ka na, bumalik na tayo sa dati nating buhay. Ako bilang empleyado mo at ikaw bilang boss ko. Tama na ito, ibinalik mo na sakin ang dati kong buhay kaya huwag mo nang babawiin ang lahat ng sinabi mo sakin. How? Paano ko yun babawiin kung nasanay akong palagi kang nandyan, palagi kang nakikita? Paano ako babalik sa dati kong buhay, Mia, kung wala na yung taong nakasanayan kong makasama at makita, ang taong nakakapagpangiti sakin at ang taong kayang suwayan ang lahat ng utos ko? Paano? Sabihin mo sakin kung paano. Nakikiusap niyang saad, nakagat na lang ni Mia ang pang-ibaba niyang labi pero hindi pa rin niya napigilan ang pagpatak ng mga luha niya. Ano ito? Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Ng mga sinabi niya?
Nasasakta na siya at natatakot siyang mas lalong mahulog sa malalim na butas dahil baka hindi na siya makaahon. Tinangay na siya ng antok at walang nag-abala sa kanilang dalawa na magbihis dahil mga pareho na silang pagod. Kinabukasan, maagang nagising si Mia. Tiningnan niya si Aiden at mahimbing pa rin ang tulog niya. G ni Mia nang maramdaman niya ang sakit ng pagkababae niya nang maglakad siya para pulutin ang mga saplot niya. It's sore down there, damn. Aniya pa, dahan-dahan siyang naglakad patungong banyo para makaligo at makapagbihis na. Natapos na lang din siyang maligo ay tulog pa rin si Aiden, mukha yatang napagod kagabi. Dahan-dahan ang paglakad ni Mia patungong kusina para makapagtimpla ng kape niya, talagang ramdam niya ang sakit sa bawat paghakbang niya. Hindi niya naman alam na ganito pala kasakit gawin ang bagay na yon, pagkatapos ng naramdaman niyang sarap kagabi ay sakit pala ang kapalit kinabukasan. Nagtungo siya ng veranda saka pinagmasdan ng lawak ng karagatan, yumayakap din sa katawan niya ang hangin. Malalim ang iniisip habang sumisimsim ng kape. Hindi niya makakalimutan kung anong nangyari sa lugar na ito kung saan naramdaman niya ang tunay na saya. Kung pagdating nila ng Manila ay magkakanya-kanya na sila at least wala siyang pagsisisihan sa lugar na ito. I thought that you left me, malambing na wika ni Aiden saka siya niyakap mula sa likod niya. Napangiti na lang si Mia saka niyakap din ang malaking braso ni Aiden na nakapulupot sa leeg niya. Why would I? Napakaganda ng panahon Aiden at natatakot akong pagdating ng araw kamuhian ko ang dagat, kamuhian ko ang ganitong lugar. Makahulugan niyang anya, hindi nakasagot si Aiden at nakatingin lang din siya sa lawak ng karagatan at ilang mga turistang naglalakad sa dalampasigan. Please stay Mia, stay no matter what happened. Stay with me kahit masakit. Nakikiusap niyang saad, gusto niyang manatili, gusto niyang makasama si Aiden pero paano? Saan siya kukuha ng lakas ng loob para lumaban kung ito lang siya, ganito lang ang buhay niya at walang maipagmamalaki? Paano niya ipaglalaban ang taong gusto niya kung maraming hadlang sa paligid nila? Maging sapat sanang dahilan mo ang pagmamahal mo sakin para manatili ka. Maging sapat nawa ako Mia. Dagdag pa niya, tipid na ngumiti si Mia at dahan-daang tumango. Bakit hindi niya subukan? Hindi naman nila malalaman kung hindi nila susubukan. Kung mahirap man, kakayanin naman nila yun kung sabay silang lumalaban, kung meron silang isa't isa. I'll stay with you Aiden, kahit mahirap, kahit masakit pipilitin ko. Pipilitin ko Aiden. Sagot niya, hinalikan na lang ni Aiden ang ulo ni Mia sa kanila sabay na pinapanood ang mga nasa ibaba. Hindi nagtagal ay pumasok na rin sila para makapag-ayos at makakain na sa ibaba. Tiningnan ni Mia ang kama kung may bakas ba ito ng pagkawala ng pagkababae niya pero wala siyang makitang mantsa. Binaliktad pa niya ang bedsheet pero wala talaga. If you're looking for the blood stain, napalitan ko na yung bedsheet at ibinigay sa staff ng hotel. What? Bakit mo ginawa yun kung pwedeng ako na lang ang mag-alis nun? Inis na wika ni Mia, nahihiya kaya siyang makita iyon ng ibang tao. Pwede namang bloodstain iyon from your menstruation. What's wrong with it? Hiba't balikat niyang wika saka lumabas ng kwarto. Hindi naman makapaniwalang sumunod si Mia. Seriously, nakakahiya sa kanilang sila pa ang maglinis nun. Huminto si Aiden kaya nontog pa si Mia. Hindi ba at iyon din naman ang ginagawa niyo sa hotel? Ilang beses ka palang bang naka-encounter ng ganun Mia to be innocent like this? Or you're still thinking that you are in the hotel? Mia, you are the guest now not a staff. Anas niya, napairap na lang si Mia. Napasunod na lang siya kay Aiden nang hilain siya nito palabas ng kwarto nila. Sinong mag-aakala na nagpunta siya rito ng mag-isa pero uuwi na ng may kasama? Napapatingin ang ilang kababaihan kay Aiden dahil pamilyar sa kanila ang mukha niya pero nag-aalinlangan din dahil anong gagawin nito dito gayong mas maganda ang mga hotel nito kesa sa tinutuluyan nila ngayon. Gusto mo bang stay muna tayo rito for another 3 days bago bumalik ng Manila? Wika ni Aiden habang nakaupo silang dalawa at naghihintay ng order. 3 days lang ang leave ko at last day ko na ngayon dito. But I'm the boss. Ako ang masusunod. Sinabi ko naman sa'yong ayaw kung nagta-take advantage. Empleyado pa rin ako, ano na lang bang iisipin ng iba sa'yo kung may pinapaboran ka? Napanguso na lang si Aiden. I just want to spend my time with you,
Malayo sa problema, malayo sa lahat. Pwede naman nilang gawin yun pero nag-aalinlangan pa rin hanggang ngayon si Mia dahil ano ba silang dalawa? Ano bang relasyon nila? Hindi pa rin malinaw. Bahagyang napabuntong hininga si Mia. Siguro gawin na lang natin yun kapag maayos na ang lahat. Alam mo naman kung anong performance ko sa hotel, diba? At ayaw kong sirain yun ng dahil lang sa nagkakilala tayo o nagkalapit tayong dalawa dahil lang sa ikaw ang boss. Marami pang araw, Aiden, para gawin natin ang mga bagay na gusto mo. Iniwas niya ang paningin niya kay Aiden, hindi niya kayang salubungin ang mga nagsusumamong mga mata ni Aiden. Nasasaktan siya, alam niya namang maraming bagay na hindi pa nagawa ni Aiden na gusto niyang maranasan ngayon pero masyado pa kasing magulo ang isip ni Mia. I understand, but can we stay here all day, all night? Then let's go home tomorrow. Bumalik ka na sa penthouse, Ham. I want you to stay kung saan ako malapit. Nakangiti nitong Saad, tinanguan na lang siya ni Mia saka siya ngumiti. Gusto niya rin naman kasing makita at manatiling malapit kay Aiden. Tila ba kasi hindi nakokomplito ang maghapon niya kapag hindi niya nakikita si Aiden. Enjoy your meal, ma'am, sir, nakangiting Saad ng staff ng resort. Salamat po, kuya. Nakangiti ring wika ni Mia, salubong na ang mga kilay ni Aiden ngayon dahil sa matamis na ngiti ng lalaki kay Mia. Do you know him? Bakas ang pagkairita sa boses ni Aiden kaya nilingan siya ni Mia. Hindi naman, simula kasi nang magpunta ako rito siya na ang nagsiserve ng mga ino-order ko. First, hindi niya gusto na may mga lalaking nakatingin kay Mia o nginingitian siya. He just want Mia alone, sa kanya lang ito. Paano mo pala nalaman na nandito ako? Saka anong ginagawa mo rito? Kuryosong tanong ni Mia sa kasamubo ng pagkain niya. Tinanong ko kay Stella, yung babaeng yun talaga, anas ni Mia sa kanyang isipan. Sinabi niya nang ang huwag niyang sasabihin kahit kanino kung nasan siya ginawa pa rin niya. Saka I want to see you. Ilang araw kitang hinanap tapos nung pinuntahan kita sa penthouse, wala na doon ang mga gamit mo. I don't know when it started but I want you to stay in my life, Mia. There's a lot of things na ipinaranas mo sakin na hindi nagawa sakin ng kahit sino. Seryoso niyang wika, nakatitig lang si Mia kay Aiden. Paano kung naguguluhan lang din siya? Ano bang nagustuhan mo sakin? Lakas loob niyang tanong. I don't know, hindi ko alam kung ano at kung kailan basta ang alam ko lang, hinahanap kita nang mawala ka. Diretso niyang sagot, bahagyang ngumiti si Mia dahil nakaramdam siya ng saya sa dibdib niya. Naiuko niya ang ulo niya saka siya kumain. Masaya siyang malaman na ang taong gusto niya ay gusto rin siya. Kung pwede lang na huminto muna ang mga oras na magkasama sila para mas makasama pa nila ng matagal ang isa't isa. Wala ka bang gagawin ngayon? Bakit naman gabi na pumunta ka pa rin dito? Like what I said, hinanap kita kay Stella at nang malaman ko na nandito ka dumiretso na ako rito. Gusto kitang makausap, binabawi ko na ang sinabi ko sa'yong itigil na natin to. Pero paano ang mommy mo? Hindi ba at mas lalo lang siyang magagalit sa'yo? Ayaw niya sakin. Pilit niyang itinatago ang nararamdaman niya, paano sila magiging masaya kung may hadlang sa pagmamahalan nila? Paano siya gigising nang may ngiti sa labi niya kung naaalala niyang ayaw sa kanya ng ina ng taong mahal niya? Ako nang bahala sa kanya, huwag mo nang alalahanin yun. Kumain na tayo. Matamis ng ngiti niyang wika, sumunod na lang din si Mia. Matapos nilang kumain ay nagtungo na muna silang dalawa sa pinakamalapit na mall para makabili ng isusuot ni Aiden dahil wala man lang itong dala kahit ano. Ang gwapo niya, ang swerte naman ng assistant niya. Kinikilig na wika ng mga staff sa pwesto na pinagbibilhan nila ngayon. Mapait na ngumiti si Mia, talagang mapagkakamalan siyang assistant dahil sa itsura niya. Tahimik na lang siyang nakatingin kay Aiden habang namimili ng mga isusuot niya. Babe, what do you think? Bilang ni Aiden kay Mia, narinig ni Aiden kung anong sinabi ng mga staff kaya sinadya niyang lakasan ang pagsasalita niya. Babe, girlfriend niya. Bulungan pa ng dalawa, napagilid na lang sila nang lapitan ni Aiden si Mia na nakaupo sa sofa. What is better, this or this? Pareho niyang itinaas ang hawak-hawak niya shirt, namili naman si Mia pero hindi niya alam kung ano ang pipiliin. Lahat naman kasi bagay sa'yo mahinang wika ni Mia kaya natawa sa kanya si Aiden.
Iyan na naman ang mga ngiti niya, ang magaganda niyang mga ngipin na mas lalong nakakapagpadagdag ng gwapo niya. Magiging masaya ba siya kapag ganito kagwapo ang magiging boyfriend niya? Masyado siyang maraming kaga. Come here babe, wala ka bang gustong bilhin? Ano ka ba, hindi ko naman kailangan yang mga yan saka mga gamit mo ang ipinunta natin dito. Kunin mo na lang yang dalawang hawak mo, bagay naman pareho. Aniya kaya iniabot na ni Aiden ang mga napili niya sa cashier sa kanya binayaran lahat ng nakuha niya. Nagtungo pa silang dalawa sa ibang pwesto para magtingin ng pwede pa nilang bilhin. Napapairap na lang si Mia dahil ayaw niya naman bilhin ang mga ibinibigay sa kanya ni Aiden pero masyadong makulit si Aiden. Matapos nilang makapamili ay bumalik na silang dalawa sa beach resort kung saan inilaan nila ang mga natitirang oras sa isa't isa. Kalahating araw na lang meron sila at isang buong magdamag, bukas ng umaga babalik na sila sa realidad. Bilang lang ang mga magagandang nangyari sa buhay ko at ang pinakapaborito ko sa lahat ay nang dumating ka sa buhay ko Mia. Matamis pang saad ni Aiden. Paano kung hindi ka iniwan ng ex mo at hindi ka nagpakalasing nung gabing yun, sa tingin mo ba makikilala kita? Pagtatanong pa niya, napaisip naman si Mia, paano nga ba kung hindi? Baka hanggang ngayon empleyado at boss pa rin ang relasyon nilang dalawa. Baka boss pa rin kita at empleyado mo lang ako. Hindi ako naniniwala sa pagmamahal at kasiyahan dahil paano ko yun paniniwalaan kung binabalot na ako ng kadiliman simula nang isilang ako sa mundong ito. Mapait na ngumiti si Aiden sa kanya tiningnan si Mia, pareho silang nakahiga sa beach chair habang pinagmamasdan ang madilim ng kalangitan. May dahilan ang lahat, darating ang tamang panahon. Hindi naman habang buhay, puro kadiliman lang ang makikita mo. And you know what? Since you came into my life, I can see the light now and it's possible to fall in love. Ngumiti si Mia, napapikit na lang si Mia nang halikan siya ni Aiden sa noo. Nanatili silang dalawa sa lugar na yun at sabay na pinanood ang pagkinang ng mga bituin sa kalangitan. They spent the time the whole night. Mga oras na hinihiling ni Mia na sana ay hindi na matapos pa, kung pwede lang. Nakabalik na sila ng Manila at hindi mawala ang ngiti sa labi ni Mia. Para bang isang panaginip, napakagandang panaginip. May pangamba man sa puso niya ay hindi niya na iyon masyadong iniisip pa saka na lang niya iisipin siguro kapag may nangyari na, kapag nagiging komplikado ang lahat dahil sa paligid niya, dahil sa pagmamahal na walang kasiguraduhan. Maagang nagising si Mia, kanina pa siya gising pero nananatili pa siyang nakahiga. Pagkarating nila kagabi ay dito na siya inihatid ni Aiden sa penthouse. Ginabi na sila kahapon dahil iyon ang kagustuhan ni Aiden, ang manatili pa sa lugar na yun, tila ba naging magical place iyon para kay Mia. Ano, kumusta naman ang bakasyon? Panigurado marami kang nakilalang boys doon. Tinusok-tusok pa ni Stella ang tagiliran ni Mia. Marami nga siyang nakita pero isa lang ang tumatak sa mata at isipan niya. Napabuntong hininga si Mia, paano ba niya sasabihin sa kaibigan na hindi siya nagtagumpay sa plano niya? May nangyari ba? Nag-aalala ng tanong ni Stella pero inilingan lang siya ni Mia. Wala naman, napabuntong hininga lang may problema agad. Di ba pwedeng nakapusa ng hininga? Halika na nga, masigla niyang aniya sa kahinayla si Stella, napakibit balikat na lang si Stella saka sumunod sa kaibigan. Hindi na nagtanong si Stella kung anong nangyari sa kanya sa Batangas, mukha naman ng okay si Mia kaya hindi na siya nag-abala pa. Hi ladies, bati ni Ace, nang magtama ang paningin nila ni Mia ay kininditan pa niya ito. Aga natin anas ni Mia. Maraming gagawin nga pala. Hindi kita nakita this past few days, saan ka nagpunta? Kuryoso pa niyang tanong. Hindi mo talaga alam kung lalaki ba talaga itong si Ace hilig magtanong tapos ang daming napapansin. Natawa na lang si Mia sa isipan niya dahil doon. Nagpa-fresh lang, simula kaya nang magtrabaho ako rito hindi ako nag-take ng leave. Hindi ka nag-aya nakaka-stress na rin kaya rito. Next time, don't worry. Taas baba pa ang kanan niyang kilay na saad. Naglalakad na silang tatlo sa lobby. Lingid sa kanilang kaalaman ay may lalaking mabilis na tumatakbo sa kanilang likuran. Patuloy ang pag-uusap nila at nang mapatingin si Ace sa likuran nila ay kunot-noo pa niyang tiningnan ang lalaking papalapit sa kanila. Mia, sigaw ni Ace sa kanya mabilis na hinipit sa bewang si Mia para loempas ang lalaki sa kanila sa kanya mabilis na vak na kutsilyo sa loob ng jacket niya.
Naging mabilis kaya hindi nagtagumpay ang lalaking iyon sa balak aksak kay Mia. Sinundan nilang tatlo ng paningin ang jeep papalayo na sa kanila. Anong problema nun? Kunot noong tanong ni Stella. Hindi ako pwedeng magkamali. I saw him holding a knife. Naguguluhang wika ni Ace, kitang-kita niya ang hawak na kutsilyo ng lalaki kaya nga mabilis niyang hinayla si Mia dahil kay Mia nito balak pumunta. Am I just hallucinating? Takapang tanong ni Ace, masyadong mabilis na naitago ng lalaki ang kutsilyo. Don't scare her, Sir Ace. Baka nagkakamali ka lang ng nakita. Seryosong saad ni Stella, ayaw nilang tinatakot ang sarili nila dahil baka isipin na naman ni Mia ang tungkol doon. Baka nagkakamali ka lang, anas na rin ni Mia. Naipilig na lang ni Ace ang ulo niya. Maybe, aniya pero tila ba hindi siya kumbinsido na nagkakamali nga siya. Love, napatingin silang lahat kay Aiden, blankong nakatingin si Aiden sa kamay ni Ace na nakahawak sa bewang ni Mia. Nang marealize ni Mia iyon ay mabilis siyang lumayo kay Ace. Nagtataka namang nakatingin si Stella kay Mia at Aiden. Anong nangyari? Ang akala niya ay tapos na ang usapan nila ng boss nila kaya nga parang na broken hearted si Mia dahil akala mo totoong may relasyon nang maghiwalay silang dalawa. What do you think you're doing, Ace? Why are you holding her waist? Malalim ang boses niya, kunwaring tumawa si Mia sa kanya nilapitan si Aiden. Mali ka nang iniisip, hindi ganun yun, pagpapaliwanag niya. Then what? Ano bang dapat kong isipin? Seryoso niyang tanong, napalunok na lang si Mia. Ito ba ang una nilang pag-aaway? Pero kung sabagay, hindi nga malinaw kung anong relasyon nila May nangyari lang kaya hawak-hawak ko siya sa bewang. Mababangga sana siya nung lalaki kanina pero hinapit ko ang bewang niya. Don't think too much Aiden, nakakabaliw yun. Natatawa pang anes ni Ace pero nanatiling seryoso ang mukha ni Aiden. Mauna na kami hihihi, nahihiyang wika ni Mia sa kanya itinulak si Aiden papalayo. Salubong na ang kilay ni Stella dahil wala siyang maintindihan. Agang selos, naiiling na wika ni Ace, tiningnan niya si Stella pero nakasunod pa rin ang paningin niya sa dalawang papalayo na. Let's go, hayaan mo na muna sila, dagdag ni Ace. Nagtataka man si Stella ay sumunod na rin siya kay Ace saka sila naghiwalay ng direksyon. Then explain it. Why he is holding you in your waist? May diin ng tanong ni Aiden. Ayaw niya sa lahat ay ang may kaati siya o may pilit na nakikihati.